pinagbulayan po natin yung true comfort, no? Bakit ba tayo ay nakakaranas ng kaaliwan sa gitna ng kwan? Pero natapos po natin yon, at yung devices of Satan po ang hindi natin natapos. Okay po. So, tulad po ng aking prayer nung isang linggo, hingi ulit tayo ng covering ng Panginoon sa puntong ito. Aming Diyos, aming Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa aming pong pagpapatuloy na pag-aaral ng inyong mga salita, na aming pong itutuloy na hindi po namin natapos sa isang linggo, ngayon po namin muli itutuloy. Kaya Panginoon, hilingin ko't dalangin, muli po ang pagpapatawad ninyo at paghingi po namin sa inyo ng kapatawaran ay aming matnasan sa lahat ng aming mga pagkukulat, pagkakamali. Nagpapakumbaba kami humingi sa inyo ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami sa isip, sa salita at sa gawa. Pagkat alam namin ang kasalanan po ang siyang hadlang para hindi po kami makalapit sa inyo ng tuluyan at matanggap ang inyong pagpapala. Hiling din po namin dalangin, Panginoon, tukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo, maging ang aming pamilya, asawa, mga anak, mga mahal sa buhay, saan man sila naroon ngayon, ingatan niyo po sila at pagpala. At ang inyong panguna at pagpapala, aming mga. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, 2 Corinthians 2:11, sabi po roon, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices, the devices of Satan. So, pinag-aaralan po natin ng isang linggo, yung paano po yung devices of Satan, and how can we defend ourselves against them. Una po, blind the minds of people. Binubulag niya yung kaisipan ng maraming tao at magitan ng iba-ibang mga katuruan. Atheism, evolution, doctrine of humanism, ganyan po. Pero our best defense against it, our greatest weapon is truth. At sabi nga ng John 8:32, you will know the truth and the truth will set us free. Another weapon po ay Christ-like attitude. Yan ang isa pong best. At pangalawa po na devices of Satan is getting people hooked on the things of the world. Kaya yung 1 John 2:15-17, yung the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, ay yan po ang devices of Satan in the New Testament. Even in the Old Testament, in Genesis 3:6, kung paano niya po nilinlang ang babae. So, magitan ng prutas na kinain po niya. At maging in Matthew chapter 4, verse 1-11, si Satan po, si Satan ay ginamit niya rin po itong devices na ito magitan ng kanyang taktika na tuksuhin ang Panginoong Jesus. Pero hindi siya nagtagumpay kasi wrong context po ang kanyang ginagamit. Si Jesus po ay ginamit yun. So, ang ating best defense against it ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi po basta salita ng Diyos, kundi yung tamang konteksto. Gamitin po natin at tularan natin ang ating Panginoong Jesus. So, saturate ourselves with God's Word. At yun po ang isa sa mabisang paraan para ating pong mapaglabanan ang ito pong devices of Satan. Other devices of Satan is persecute those trying to do right. Yung patuloy na usigin yung pong mga taong nagpipilit at nagtsitsaga na gumawa ng kabutihan. Okay, 1 Peter 5:8-9, Pastor Edgar. 1 Peter 5:8-9, Pastor Edgar. Kuya Edwin, 1 Thessalonians 3:2-3. 1 Thessalonians 3:2-3. At ako naman po, 1 Peter 4:19. So, persecute those trying to do right. Pastor Edgar, pakibasa nga po. Sandali po, nahanap ko pa. Opo. Nasa 6:8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour.
9 pa po. Apo. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Thank you po. So the devil sought to devour Christians through persecution. Kaya ganun po ang ginagawa po ni Satan. Kaya nga sabi po rito, humanda kayo at magbantay. Ang diablo po ng kaaway ay parang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. Someone to devour. Sabi roon. Talagang yun ho. Kaya sabi roon, labanan niyo sila at magpakatatag kayo sa pananalig sa Panginoon. Sapagkat hindi lamang kayo nakakaranas niya, kundi lahat ng mga kapatiran sa buong mundo ay naranasan niya. And even today, Satan, kung noon po ito in 1 Peter, no, sa New Testament, sinabi, kahit po ngayon, patuloy po, even today, Satan's persecute Christians. Some literally, through great suffering as Christian. Alam niyo po ba na meron po akong kaibigan na nagsesend po sa akin ng mga prayer requests. Kasi may mga bansa po dito sa Asia na hindi pa talaga Christian nation, di ba? Hindi po tanggap ang Biblia. Meron po kaklase si Faith na taga Burma, Myanmar po. No, parang hindi siya makauwi sa bansa nila sapagkat sila po ay under threat and persecution ng kanilang gobyerno doon dahil nalaman na sila po ay mananampalataya. Kaya po nung malaman po na nung malaman doon sa Myanmar na yung isang anak ng isang Burmese doon ay nandito bilang nag-aaral ng missionary ay pinipresecute sila doon. So ang hirap po noon, hindi makapagpadala rito ng support dahil hinaharang po ng kanilang gobyerno. Kaya po talagang by faith din po yung yun dahil sipin nyo na andito siya nag-aaral. Pero yung magulang niya under persecution doon sa kanilang bansa dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya mapalad tayo dito sa Pilipinas. Wala pong ganong paniniil. Hindi po ba? Malaya tayo. Kahit na iba-iba ho ang relihiyon dito sa Pilipinas, may kalayaan. Doon po wala. Talagang sobra. Kaya talagang sa ibang kapatiran po, sa ibang bansa ay talagang matindi. So ang iba po, literal talaga, great suffering. Others through social pressure that are often equally effective. Una, peer pressure, ridicule, ostracizing. Yan po ang kalimitan. Pagsasalita ng masama, panlalaki, pagtatakwin. At yan po ay bahagi po ng persecution. Pinipersecute. Our best defense against this is encourage one another. 1 Thessalonians 3, 2-3. 1 Thessalonians 3, 2-3. While we sent Timothy, our brother, who works with us for God in preaching the good news about Christ, we sent him to strengthen you and help your faith, so that none of you should turn back because of these persecutions. You yourselves know that such persecutions are part of God's will for us. So, pinalakas po ni Apostol Pablo ang mga kapatiran doon sa Thessalonica at sa magitan po ni Timoteo, sinugo niya po ito doon para palakasin ang kapatiran sapagkat ang mga kapatiran po doon sa Thessalonica ay matindi po. Severe persecution talaga ang kanilang naranasan. Parang yung naranasan po nung kaklase ni Faith, talagang ganun o. Yung pamahalaan nila ay hindi po pumapayag sa ibang pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, patibayin nyo yung kalooban sapagkat ito'y bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. So, mahalaga po yung encourage one another. Second po is adopt the proper attitude. And one of the proper attitude, yung po makikita po doon sa James 1:2-4 na magala kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang pagsubok
Sapagkat after po na malampasan niyo ito, kayo naman ay magiging matatag. Kaya, what is the proper attitude? Rejoice. Knowing that trials can make us stronger. Diba ho? Yun ang sabi po ng Santiago. Pero another thing, 1 Peter 4:19, sabi po rito ay ganito, 1 Peter 4:19, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ay sa kalooban ng Diyos ay dapat magtitiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa magitan ng paggawa ng mabuti. Another best defense against persecution is commit yourselves to God in doing good. Sa kabila po ng matinding pag-uusig, patuloy tayong gumawa ng kabutihan. No? Kasi ang example po natin ito, walang iba kundi si Jesus. No? Kahit siya pinipersecute, kahit na po siya ay ginagawa, pinagsasabihan ng masama, never siyang gumanti sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Ang totoo nga, one time nga, mayroong lugar na pinuntahan si Jesus at ang kanyang mga alagad hindi sila tinanggap doon sa isang lugar na yun. Ang gusto ng mga alagad nagpaalam Panginoon, gusto niyo ba magpababa kami ng apoy para tubukin tong barangay na ito? At tingnan niyo, di po ba? Gusto niyo po ba magpababa kami para tupukin na itong mga walang pananampalatayang ito? Pero sabi ng Panginoon, huwag niyong gawin yan. Hindi tama. Kung sa tao, talagang pag pinipersecute ka, lalaban at lalaban ka, idedepensa mo. Pero sa Panginoon, ay hindi po kabayaran ang kasamaan kapag tayo ginagawan din ng kasamaan. Kundi, sabi nga ng Romans po, daigin mo ng mabuti ang masama. Diba? So, yun po, pagka tayo pinipersecute. Another device of Satan that often has deadly effect is, get people to enjoy evil company. Yan naman. Get people to enjoy evil company. Yung pong sumama sa mga tao na sasabihin mo, pinsan ko naman yan, kamag-anak ko naman yan, kaibigan ko naman yan. Kaso, iba po ang iba po ang gawi. 1 Corinthians 15:33, Pastor Edgar, 1 Corinthians 15:33. Another po, Proverbs 13:20, Kuya Edwin. Proverbs 13:20, Kuya Edwin. Ako po, 2 Corinthians 6:14-18. And then, didiretso ko na po yun sa chapter 7, verse 1. Yan po yung aking Bible reading. Pastor, 1 Corinthians 15:33. Do not be misled, but company corrupts good character. Iyan naman. Bad company corrupt good character. Huwag daw tayong palinin lang. Sapagkat ang masamang kasama ay nakasisira ng mabuting pag-uugali. No? Kaya umiwas po. Today, many Christians are hindered in their spiritual growth by the company they keep, by the activities in which such company engage. Di po ba? So sa atin pong yan po yung device of Satan din No? Devices of Satan din po yan. Yung hindi mo matanggihan, hindi mo dala ng pakikisama, no? Dala ng pakikipagkaibigan, dala ng minsan hindi ho pakikisama na tatagpuan natin ang ating sarili nakikisamahan na rin sa halip na pakikisama, nakikisama. Device po of Satan din Hindi natin napapansin yun di ba? Si Jesus po, nakikisama talaga siya sa mga makasalanan, sa mga drunkard, sa mga sabi nga mga latak ng lipunan. Kaya siya pinipintasan na kung talagang ito propeta, bakit siya makikisama dito? Minsan nga, may babae na nagbuhos sa kanya ng alabaster jar No, isa po yung prostitute. Tinabihan siya ng maraming mga religious. Kung ito'y propeta, bakit niya pinapayagan na gawin sa kanya ng isang makasalanang babae? Diba? Yan minsan po ang ang nagiging parang
sabihin natin, depends ng mga kapatiran na nakikisama. Ako may nakikisama lang. Pero tandaan natin, mga kapatid, lahat po ng gumawa at lumapit kay Jesus, sila po ay hindi nagpatuloy sa paggawa ng masama, kundi nakuha nila yung damdamin, yung attitude ni Jesus. Ano ba, si Zacchaeus? Di ba? O, si Zacchaeus na lang po ang mundo dapat po tayo ang makahatak sa kabutihan. Hindi tayo yung madala. Yun Di po ba? Minsan sa pakikisama natin, sasabihin natin, si Jesus nga nakikisama. Yes, pero ang purpose niya ay para madala sila tungo sa kabutihan. Hindi sila magpatuloy sa paggawa ng kasamaan. Di po ba? Si Jesus po, yun, iisa ang layunin niya. Ang madala ang tao. Kaya, dapat kung tayo man ay makikisama sa kanila, iisa rin dapat ang purpose natin. Sila ay madala sa paglapit sa Panginoon. Hindi yung hanggang ngayon, di natin nailalapit, ay medyo mabigat po yun. So our best defense against it is found in Proverbs 13:20. Kuya Edwin? Proverbs 13:20. Opo. Ba't ka lang po itong page ko? Proverbs 13:20. Keep company with the wise, and you will become wise. If you make friends with stupid people, you will be ruined. So, totoo yung kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino lagi mong kasama at sasabihin ko kung sino ka. Dahil, nakakahawa po yun. No? Yung ugali, may transferring spirit po kasi yun No? Minsan hindi natin napapansin. Yung mga pananaw, prinsipyo ng ating laging kausap ay nagiging prinsipyo mo na rin. Kaya nga, realize the danger of wrong companionship. Diba ho? Minsan, hindi natin napapansin yun Minsan tayo ang nadadala sa halip na sila ang ating madala. No? Kaya yan po ay devices of Satan. Pamamaraan po yan ng kama. Hindi natin alam, di ba? Sinong ginagamit? Yung mga taong malalapit sa atin, napalapit sa atin. Minsan nadadala tayo. Ano naman po So yan po yung nagiging dahilan kaya nalalayo ang tao sa Diyos. 2 Corinthians 6, 14 to 18. Nais kong basahin sa inyo po. 2 Corinthians 6, 14 to 18. Sabi po rito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maari ba magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari ba magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di nananampalataya? O ng templo ng Diyos sa Diyos ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Chapter 7, verse 1 ng 2 Corinthians, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat na nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Kaya yan po ang napakahalaga pong paalala ni Pablo sa mga taga-Korinto. No? Kasi may tendency talaga. Kung ito po nangyari sa mga taga-Korinto, ito po'y maaari din mangyari sa atin bilang mga mananampalataya. And the last devices of Satan is discourage people through unchrist-like Christians. Yan po naman. Discourage people through unchrist-like Christian. Di ba may Christ-like character? Ito po, unchrist-like Christian. 2 Corinthians 2, 6 to 11, Pastor Edgar.
2 Corinthians 2. 6 to, siguro po, Pastor, hanggang 7 na lang. 7. Ako na lang po yung 8 to 11. Po. Kuya Edwin, 2 Timothy 4:16 to 18. 2 Timothy 4:16 to 18. Si Pastor Edgar, 2 Corinthians 2, 6 to 7. The punishment, ako na po ba, Pastor? Opo. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient. Now, instead, you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. Okay. Verse 8 po, tutuloy ko po. Kaya ipinapamani ko sa inyo, ipinapamani kong ipadama ninyo sa Kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod ninyo mabuti ang lahat ng ipinapangarap ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ng Diyos upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Ito po yung instruction po ni Pablo sa mga taga-Korinto na kung paano po patatawarin yung kapatiran na nakagawa ng kamalian o nakasakit ng damdamin. So sabi niya, patawarin niyo sila. Sapagkat pag hindi kayo nagpatawad, baka maging paraan niya ng kaaway na devices of Satan para magkagulo, magkagagalit. So a sinning brother was disciplined and had repented. So the need now was for the church to confirm their love and forgiveness. Otherwise, Satan might take advantage of this situation. So yung pong mga nagkasala, nakagawa po ng mali, ipadama pa rin ang pagmamahal at pagpapatawad. Pero wala pong pagkukonsinti. Pag mali. Diba ba? Pero ipadama pa rin po na mahal natin sila. Parang, bakit ba natin pinapalo ang ating mga anak at pinagsasabihan? Ilang ang dahilan? Dahil mahal natin sila. So, ganun din po. Hindi kumot sinasabihan natin sila, gusto lang natin silang parusahan dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Hindi po yun. Kundi para ipadama sa kanila na tayo nagmamalasakit sa kanila. Kaya natin sila pinagsasabihan. So, pag hindi po natin ginawa, baka sabi nga, lumayo pa ang loob sa atin at mapariwara pa yung ating mga anak. Today, Satan sometimes win many souls by these devices. Christians who are unloving, unmerciful, and unforgiving becoming stumbling blocks to others. Diba? They claim they are Christians, but their character, their behavior, their lifestyle is un-Christ. Diba? Maraming ganyan, no? Nagsasabing sila ay mananampalataya, nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo. Sa puso lang, hindi sa puso. Hindi makita sa buhay. Bakit to? Unloving, unmerciful, unforgiving. Christians who are apathetic, sluggish in their service and devotion to God, adversely influencing new Christian. Kapag ka po may mga kapatirang matatagal na parang walang pakialam, tamad sa kanilang paglilingkod at kanilang kanilang devotion at dedication sa gawain ng Panginoon, alam niyo po ba nakaka-apekto ang ganun pong tanawin sa mga bagong kapatiran? Kaya dapat po, akala natin hindi po nag-o-observe yung mga dumadalong bago. Ang totoo, observer po yung mga yan. At ang tinitingnan, yung mga taong nadatnan na niya doon, na alam niya na matagal nang naroroon. Kaya kapag ka po may bago, ay yun po kahit hindi natin sila sabihan o bahagi na ng salita ng Diyos, ang tinitingnan nila ay yung ating pong pag-uugali during na nandoon sa loob ng kapatiran. Nakikihalubilo, nakikipagkwentuhan.
nakikipag-mabutihan. Pero ilang panahon lang, maya nawawala na. Bakit po? Minsan natitisod. Di ba? Alam niyo kung saan natisod? Doon po sa mga unloving, unmerciful, and unforgiving mga kapatiran. Natitisod. Nagiging stumbling block. Kaya maingat po. Yan po ay devices of Satan din. Discourage people through un-Christ-like Christian. Diba ho? Marami na dapat lalapit eh. Parang si Mahatma Gandhi. Sabi niya, I want Christ, but I don't want to be a Christian. Bakit to? Natitisod. Ginagamit po yun ni Satan. No? Ginagamit yun ni Satan na ang bisa. Kaya nga ho, talagang napakabisa nung ganun eh. Yung mga kapatiran na hindi masyadong totoo sa kanilang puso ito. Kaya dapat po maging So, 2 Timothy 4:16 to 18. 2 Timothy 4. Opo. No one stood by me the first time I defended myself. All deserted me. May God not count it against them. But the Lord stayed with me and gave me strength, so that I was able to proclaim the full message for all the Gentiles to hear. And I was rescued from being sentenced to death. And the Lord will rescue me from all evil and take me safely into the heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Thank you, Kuya Edwin. So our best defense against getting discourage people through unchrist life, I place our ultimate faith in the Lord, not in brethren. Si Pablo po, sa wika pong Tagalog, yung binasa po ni Kuya Edwin, parang po siyang may hinanakit. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo dito sa sulat niya kay Timoteo. Verse 16, walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila ako mag-isa, patawarin sila ng Diyos. Tapos, ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang nagligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. So, inilalabas po ni Pablo kay Timoteo yung sama ng loob niya sa mga kapatiran nang minsan daw siyang umarap sa hukuman, nag-iisa lang. Diba? Sabi, pinabayaan nila ako. Patawarin naman sila. Talaga po, mga kapatid, minsan, nakaka-discourage yung mga tao na sasabing Kristiyano pero hindi makita sa si Pablo nga po, natisod eh. Pero, sabi nga, our best defense against discouraging people or discouraging Christian, claiming Christian, ano po, place our ultimate faith in the Lord, not in them. Sa Diyos tayo magtiwala. This is not to suggest that brethren can't be trusted. But brethren are fallible. The Lord is not. Diba? Maaaring magbago ang tao eh. Diba? Depende sa kanyang sitwasyon. Anong dahil ano namang malay natin na meron din palang pangyayari na naganap dito sa kapatiran ito na binabanggit ni Pablo. Baka may sakit, diba? Yung inaasahan mo dapat kasama mo, iniwan ka mag-isa. Yung pala, merong pangyayaring hindi po nila inaasahan. So sa halip na tayo po ay ma-discourage, mag-ano tayo, magbago ng kaisipan na isipin natin, siguro, nais ng Panginoon mag-isa talaga ako. Para wag akong umasa doon sa kasama ko. Umasa ako sa inyo, Panginoon. At yun naman talaga ang pangako ng Panginoon eh. Di po ba? Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Basta patuloy tayo. Huwag tayo umasa sa tao. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magtiwala sa kapwa. Pero, lagi natin tatandaan, ang tao po kasi nagbabago. Pero ang Diyos hindi. Another thing
3 John 9 to 12. Ito na po yung last verse. No? At ako na lang po ang babasa. 3 John, verse 9 to 12. Ang sabi po ng 3 John, verse 9 hanggang 12, ganito po. Sumulat ako sa iglesia, ngunit hindi ako pinakinggan ni Diotrephes, na ang hangad ay siya ang kilalanin ninyong pangunahin. Kahit pagpariyan ko, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya. Ang mga kasinungalingan sinabi niya laban sa amin, at hindi pa siya nasisiyan doon. Ayaw na niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating, ay hinahadlangan pa niya na at itinatiwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga iyon. Verse 11, sabi po rito, mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. 12, mabuti ang patotoo ng lahat tungkol kay Demetrios. At ang katotohanan ay nagpapatotoo rin ng ganyan. Iyan din ang aming patotoo. Alam mong totoo ang sinasabi namin. So, another best defense against discouraging Christian. Remember that not all brethren set the proper example. Okay, no? Lagi nating alalahanin na hindi lahat ng kapatiran ay nakaka-encourage. Na, ang totoo, may mga kapatiran pong inilagay talaga dyan para ikaw ay, hamunin. No? Na, huwag kang tumingin sa tao. Dapat sa Diyos ka tumingin, huwag sa tao. Kasi po, pare-pareho naman tayo may kapintasan eh. No? Pare-pareho tayo may kahinaan. No? So kung meron tayong sabihin niya yun, kapatiran ito ha. Oh. Ang hirap yatang, ako I don't know, no. Parang ito, to eh, diretsahang confrontation eh. Napakasinungaling ika ng taong iyan. No? Oh, tingyo? Marahil. At tapos sabi pa niya rito, ni John, verse 11, mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Tingnan pa, ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. Kahit na siya ay nagpo-profess na si Christian. Meron kasi pong iba, Kristiyano sa uso, hindi Kristiyano ang puso. So, imitate the good example. And don't let the bad ones discourage us. Pag matagal na akong Kristiyano, hindi na po daw dapat ini-encourage eh. Alam niyo, dini-discourage na talaga. Para ho, mapatunayan kung totoo nga ang kanyang pananampalataya. Diba ba? So this is not an exhaustive list, rather only a sampling of devices of Satan. Marami pa po. Ito pong 4 na ito o 5 ito ay sapat na para makita natin ang pagkilos at paggalaw ng Panginoon. Una, blind the minds of the people. Second po, get people hooked on the things of the world. The third po, persecute those trying to do right. The fourth po is get people to enjoy evil company. And the fifth is discourage people through un-Christ-like Christians. So, the scriptures certainly reveal much more about how the great deceiver works. Marami pa po siya, pwede pang alam natin po yun kung paano. But this study has been sufficient to show, however, that our adversary is indeed strong. Yan po ang dapat lagi nating tatandaan. Na ang ating pong kalaban na si Satanas kahit matanda na ay talagang malakas kaysa sa atin. Another thing, that ignorance of his devices make us susceptible. No ba? That if we are not diligent, he can indeed take advantage of us. Iyan naman. Yan po ang isa. Ito pong pag-aaral na ito na ating pinag-usapan ay sapat na para ipakita po sa atin na ang ating kalaban ay talagang malakas kaysa sa atin. Meron niya pong iba eh. Sabi, bakit hindi kaya natin i-evangelize na lang si Satan para siya maging Kristiyano? Parang wala tayong kalaban.
yung mission mo, yun yung i-evangelize mo. Parang, ewan ko kung mananalo ko sa galing yan sa Biblia. baka sa halip na ikaw ang may encourage, baka madala ka niya. Kasi si Jesus nga, tinutokso niya eh. O, ikaw pa naman, di naman tayo si Jesus. Pangalawa, ang kawalan po ng kaalaman sa kanyang mga taktika ay maaaring magpapahina sa ating pananampalataya. At pangatlo, tulad na aking sinabi, naku, hindi tayo po, sabi rito, that if we are not diligent, kung hindi tayo naging masipag, dedicated sa ating pong talagang hindi tayo, talagang mapapakinabangan tayo ng Satan at kanyang masisira. Kapag hindi tayo naging masipag sa sa paggawa ng kabutihan. Yung isigolaki Christian ka, no? Simbawe, no? Walang commitment, walang dedication, nako. Kaya hindi po kaya kailangan talaga yung commitment natin sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga salita ay seryoso. Dahil darating ang time, akala mo napapakinabangan ka ng gawain pa, hindi. Pinakikinabangan ka ni Satan. At akala mo, yung gawain, bakit to? Hindi seryoso ka eh. Hindi ka seryoso. Yan pa naman ang gustong-gusto ng kaaway ng ating kalaban. Yung mga parang balat sibuyas, kaliskis ahas ng mga Kristiyano. Balat sibuyas, kaliskis ahas na Kristiyano. Meron bang ganon? Di ba? So, lagi nating tatandaan, ito pong sinabi po ni Pablo sa Ephesians 6:10-13. Babasahin ko po sa inyo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His mighty might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Mga kapatid, ang sinasabi rito, magpakatatag tayo sa pananampalataya sa Panginoon at gamitin natin yung kapangyarihan binigay sa atin ng Panginoon. Sabi ron, isuot ninyo ang buong baluti ng Panginoon para tayo manatiling matatag at nakatayo sa pagharap sa mga devices na ito ng Satan. Sapagkat ang ating kalaban po, sabi rito, hindi tao, hindi flesh and blood, kundi mga kapangyarihang naririyan sa iyong papawid na hindi natin nakikita. Pero kung ikaw ay malapit sa Panginoon, mararamdaman mo yun. Sabi nga po ng isang may nagtanong na isang babae sa isang teller ng bangko, ang tanong niya, paano nyo nalalamang fake ang pera? Sabi niya, kasi marami naglipa ng fake. Sabi ng teller, alam niyo po, hindi ko po ina-expose ang sarili ko sa fake eh. Saan nyo? Yan, sa totoo ho. Tama. Yun ho ang aking inaalam, yung totoong pera. Kasi pag alam ko kung ano ang totoo, tingin ko pa lang at itsura pa lang, alam ko ng fake yan. Kasi expose ako sa totoong pera. Diba? So, wag na nating missionin pang i-evangelize si Satan. Ang ating pong pakanasain ay lalong mapalapit sa Panginoon at may pamuhay ang kanyang mga salita para makita natin kung paano tayo gagawa ng kabutihan. Alam na natin expert nga ang tao dyan sa paggawa ng kasamaan eh. Dahil nananalaytay sa dugo niya. So mas magpaka-expert tayo. Always saturate ourselves with the Word of God. Sabi nga, marinate ourselves with the Word of God. And always pray to the Lord na, Lord, tulungan niyo po ako na itong mga aral ninyo at turo ninyo ay may pabuhay ko. Para lalo kong napakinabangan nito. Diba? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang totoo po, ang makikinabang nito una sa lahat tayo. Hindi ang pamilya, hindi ang sino, at lalong hindi ang Diyos.
Di ba? Tayo talaga. No? At kapag tayo namubuhay, nang ayon sa kalooban ng Panginoon, ay siya ay natutuwa. Nabibless niya. At kapag siya ay natuwa, ay siyempre, alam mo na, pagpapalain ka niya. Kahit hindi ka humingi. Kaya, magandang gabi sa ating lahat at tayo po ay mag-pray na. Salamat tayo sa Panginoon sa ating pinagpalayan. Aming Diyos, aming Panginoon, magandang gabi po. Maraming pong salamat sa inyo sapagkat sa aming mga paggugulat